Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Naniniwala pa ba kayo mga kapatid na ang lahat ng panalangin natin ay sinasagot ng Diyos? Kung tayo'y isang mananampalataya, ang sagot natin ay oo. Ang Diyos sumasagot o sinasagot niya lahat ng ating panalangin. Subalit hindi ayon sa kung paano natin gusto, pero ang pagsagot ng Diyos ay ayon sa kung paano niya ito sagutin at sa tamang panahon, ayon sa panahon ng Diyos. Kahapon po narinig natin sa Ebanghelyo na isa sa mga alagad o disipulo ng Panginoon ang lumapit upang humiling na sila'y turuan kung paano magdasal. At ang Diyos binigyan o tinuruan sila ng isang panalangin na mas kilala natin ngayong the Lord's Prayer o Amami. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, tinuturuan tayo ng isang napakahalagang aspeto ng panalangin. Ito ay yung pagiging makulit, yung ating persistence and perseverance sa ating mga panalangin. At ito ay binigyan din ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon at gumamit siya ng isang imahe ng pagkakaibigan kung saan ang isang kaibigan ay sumaklolo sa kanyang kaibigan sapagkat may dumating na bisita sa gabi at wala siyang maihanda, kaya lumapit sa kanyang kaibigan. At tayo dito sa kwentong ginamit ng Panginoon, madaling araw na o gabi na, midnight, and so sasabihin ng kaibigan niya, tulog na kami, huwag muna kaming disorbohin. Pero ayon sa halimbawa ng Panginoon, babangon ang kanyang kaibigan sapagkat siya'y naging makulit or persistent sa kanyang paglapit o pagsusumamo. Ganun din po ang itinuturo ng ating Panginoon ngayon patungkol sa panalangin. Kapag po tayo'y lumalapit sa Diyos, dapat buong loob tayong naniniwala ng Diyos, pinakikinggan niya yung panalangin natin at ang Diyos sasagot sa panalangin natin ayon sa kanyang wisdom o karunungan at ayon sa kanyang panahon. Ang Panginoon ay sumasagot sa ating mga panalangin sa tatlong pamamaraan. Una ay oo, sapagkat yung ipinagdarasal natin ay makakabuti sa atin, hindi lang physical pero sa spiritual, at ito yung tama para sa atin. Pangalawa, hindi pagkakaloob ng Diyos kasi hindi maganda yung hinihiling natin o pinapanalangin natin, makakasama sa atin, o kaya naman ay hindi ito yung tama sa atin. Kaya ang sagot ng Diyos, hindi niya ibibigay sapagkat may mas maganda pa siyang ibibigay para sa atin. At yung pangatlo, ito'y kadalasan, yung oo pero hindi pa. Teka muna, saglit lang muna. At ito yung sagot ng Diyos kadalasan sa ating mga panalangin. At minsan napanghihinaan tayo ng loob na ipagpatuloy natin yung pagsumamo natin o paglapit natin sa Diyos. Pero ang katotohanan, hindi naman nagpapakabebe ang Panginoon o nagpapakipot ang Panginoon. Pero nais ng Diyos na sa ating paglapit sa Kanya o yung sa ating pagsumamo sa Panginoon ay mapuno tayo ng malalim na pananalig at pagtitiwala ng Diyos, ipagkakaloob niya kung ano lamang ang makakabuti sa atin at ipagkakaloob niya lamang ito ayon sa Kanyang tamang panahon. Kaya nawa mapuno tayo ng malalim na pananalig at pagtitiwala ng Diyos sa ating mga panalangin, Kanyang itong tutugunan at tutugunan niya ito ng maaring oo, hindi,
O kaya naman, oo, pero teka muna, marunong maghintay sapagkat ang nais ng Diyos sa atin, maging persistent or persevering tayo sapagkat yung persistence or perseverance na yan ay tanda ng malalim na pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyo lahat.